Ano nangyari, Nay? Teka lang, Nay. Yung jacket ko. Ano nangyari? Diyan, wala na si Emmanuel, Daddy. Wala na si Emmanuel. Ano na, mag-residency na na daw. Magpo-practice na rin? Magpa-practice ka. Parang ano ko lang May siya bago naman. na naman siyang doktor. Na may bagong sino? UFM para daw makapasok sa residency ng HSC kasi papadala daw sila sa mga Brandon. Silang dalawa daw ni Louie. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So, right here, Garbage Mountain. Pinalik ng turning over. Yung aking exposure ay masyadong hindi naman natin. Yan. So, nandito pala ako, no? So, inaantay ko sila Aisha. Yung nanay ni Kuya Billy, sinamahan namin dito sa clinic. We'll try to read some of your comments right now. It was really busy for this week kasi ang daming mga errands, ang daming mga ginagawa at ang dami ring mga desisyon na dapat gawin at isipin ng mabuti. Good shout out to the Inside Canada journey for making this video. You have a beautiful family and life in Manitoba. Congratulations! They became a Canadian citizen last year. It's a stressful and long 8 years but definitely worth it. Joanne Lascuna. Sir John, yung kapatid ko po andyan sa Canada, Nova Scotia, nagre-request daw po ng employer niya na makakuha siya at least 2 years sa family niya, which is isa ako doon. Ano po bang pathway ang tawag doon? Ang tawag doon sa pathway na yun, kung gusto mong kumuha ng relative mo papunta rito sa Canada, is the family sponsorship pathway. But right now, if Nova Scotia, hindi ko lang alam kung meron pa rin silang ganong pathway or the pathway for family sponsorship, it still exists. Kasi sa ngayon, yung status dito sa Canada, medyo mahigpit when it comes to processing PR application. And right now, ang dami ring mga student na nandito sa Canada trying to look for their pathway to PR. Sa Nova Scotia, I'm not really sure, hindi ako familiar doon if meron pang family sponsorship. Unless, ang family sponsorship lang na alam ko na pwede is that kung meron kang spouse. Pero sa kapatid, I think andiyan si Daniel ni Rick na nasa Atlantic region. Ang ginawa niya para niya makuha yung kapatid niya is to have also a employer na pwede magpapunta doon sa lugar nila. So it's still the best pathway para makapunta ng Canada is through work permit. Pero right now sa Canada ngayon, they are becoming more picky. They are becoming more job specific when it comes of having permanent resident status or work permit to permanent resident status. Sana naliwanagan kayo, but if ever meron akong makilala na nakapunta rito through family sponsorship, why not share natin yon. Shout out to Carl. God bless to you and to your family, idol. So yung mga binabasa ko ngayon, it's more than 10 days ago na yung mga comment nila. Ganun ka-late yung aking process, but I really appreciate. Maraming salamat. Ganon din kay Marco, a good shout out and happy viewing. Kay Apple Chris, sabi niya dito sa isang vlog is that, yeah, you're right, good and happy memories is the best. Kay Erickson Tuason, dito na pala siya, shout out, dito na sa Ashburn Street, Winnipeg. So malapit lang yan sa amin. Hopefully ma-meet ko si Eric or yung iba pa mga subscriber from before na nasa Pilipinas or sa ibang lugar na nandito na rin sa Manitoba. Ganon din kay Jake. Kung kilala niyo si Jake, siya yung mga nakausap namin. But hopefully, magkaroon siya ng magandang opportunity din dito sa Manitoba. Siya yung from Ontario na lumipat ngayon dito kasi nakakuha siya ng job offer. And when it comes sa Ontario, marami rin ako makakilala na, alam mo yun, from international student. They're trying really hard para makakuha sila ng PR pathway nila. And with the Toronto, bakit isa rin sa dahilan ni Jake na lumipat dito is that yung kanyang pathway sa Toronto to become a PR, postgraduate work permit na nga raw siya, is hindi pa ganun ka solid or hindi pa planado or wala pang tamang path or hindi pa malinaw yung daan patungo doon sa kanyang permanent resident. Kaya nagbabaka sakali rin siya dito sa Manitoba na, alam mo yon,
any option or any opportunities, just grab it, subukan nyo kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng mag-work. So planong lumipat dyan sa Manitoba ni Rai. Yeah, just I'll try to contact you, Rai. Try to check bakit ka lilipat or ano yung dahilan para, or pwede tayo magkita rito pag nandito na kayo sa Winnipeg or sa Manitoba. Yung partner ko po, merong Hepa B, gusto niyang umalis din at mangibang bansa. Bali pabalik na sa kanya ngayon, medical na and non-reactive. Usually itong mga medical, I think it's a video from kung meron kang HEPA, approved ka ba sa Canada. I think we already discussed this one from before, and the only thing that you need to do is try to get the certificate. And if ever magkaroon kayo ng medical status or kapag nakapag-apply na kayo dito sa Canada at may mga employer kayo nakakuha, I think that's the only reason na kakailanganin nyo yung certificate na yon na regarding sa HEPA, na you are good. Kasi usually meron naman dito nakakapunta sa Canada na merong may mga HEPA A or HEPA B, basta they prove that they are vaccinated, that they are already treated. So I think there's no reason para hindi kayo makapunta. Yun lang is kailangan yung isubmit yung mga certificate and yung requirement. Siyempre yung aking kapatid, good shout out to my sister, yan, nagko-comment siya rito sa buhay sa Canada, at syempre from time to time chine-check niya kami rito, and it's a good way na rin to have an open communication through to this video. Ayan, maraming salamat po dun sa mga patuloy na sumusubaybay dito sa buhay sa Canada. And yan, maraming nangyari. Isang activities na ginawa namin is pumunta kami sa Tinkertown. Isa yan dito sa mga isang amusement park dito sa Manitoba, na kung saan it's around 30 or 15 to 20 minutes drive. So hindi siya yung katulad ng ating mga amusement park dyan sa Pilipinas. Sapat na. Ito, nag-open lang sila during summer. Tapos pag fall season is sarado na sila. So seasonal yung aming amusement dito. Hindi katulad dyan sa Pilipinas na alam mo yun, anytime pwede ka rin yatang pumunta. But for us, ito yung ginagawa naming family day. Kung meron talagang pagkakataon na makalabas yung mga bata, this is something na gusto naming kahit papano yearly makapunta rito and to experience. Especially iba rin ng buhay dito sa Canada, iba rin yung activities ng mga bata, and we'll try to make sure that they are going to enjoy. And syempre yung mga, as long as na magkakasama kayo, magpipinsan, magkakamag-anak, everything will be fine. Nagiging happy memories, nagiging masaya lang din talaga. And kung ikukumpara mo to sa Pilipinas, mas magaganda pa rin talaga amusement park ng sa Pilipinas kumpara dito sa amusement park na meron kami dito sa Manitoba. Yung parang ganitong amusement park is yung parang sa atin is peryahan yung style niya, or may mga boot lang din talaga. But I guess you just have to enjoy what you have right now and appreciate the things that is already present, at wag nating hanapin yung wala. So that is the main lesson for this, and trying to compare yun nasa Pilipinas na wala dito sa Canada, and the same thing. So yan nga, ito pala yung Young's Market. So ito yung isa sa mga bilihan ng mga Asian foods dito sa Winnipeg. Kaya kung nandito kayo sa Winnipeg or papunta kayo sa Winnipeg, huwag kayong mabahala na kung meron kayong mabibilan ng mga Filipino items or mga Asian items, mga gulay at kung ano-ano, yan dyan. So ito isa sa mga location nila. Tapos dito yan along McPhillips, at saka meron din isa na along naman siya sa bandang dalawa, basta tatlo na yung location niya rito. So sa mga papunta rito, huwag kayong mababahala na maraming Filipino items or Asian items ang pwede nyo mabilan. So yan, good luck, at least you know, di ba? Hindi na kayo mawawala rito sa Winnipeg kapag nandito na kayo. So yan, Young's. And even sa mga superstore, meron na rin mga international na mga items or groceries. Dito lang yan sa may McPhillips. Tapos ayun meron pang isa rito na katapat siya ng Cuevas. Yan, yung bakery naman yan na pwede ka dyan bumili ng pandesal ng alas 5 ng umaga. I think 5 o'clock in the morning meron na silang pandesal. So marami ng mga Filipino items ng mga nandito or mga Filipino foods. Yan.
Dito kami ngayon sa Superstore. Go-grocery na si Aisha. Ayan. Ilan ba yung bibili mo ganyan? Meron ba si ano dito, yung chocolate? Titingin ako doon sa Asian. Ayan. Go-grocery muna kami after namin doon sa aming pinuntahan sa tax. So kami na ngayon ay mag-grocery. Bili na tayong dalawa. Kasi sa birthday ni Rizzy, Dalawa niyan. sa apat, limit 4. Sa birthday ni Rizzy, lalo na June, August, meron tayong birthday celebration. Okay. Meron na tayo. Sana. Chocolate. Sa mga grocery, siya pa rin talaga yung nasusunod. Sa mga grocery, para alam niyo yung budget. Yung mga ditong grocery dito, meron mga international din dito na foods na mabibili mo na rin. Yung mga Filipino foods, nandito na rin yan sa Superstore. Marami na rin yan dito. Kaya hindi mo mamimiss yung pagkain Pilipino. Labas, nakahawin ko. Pati yung buhok pinadila sa kalabaw. Tingnan mo, ayaw ng luto lumabas. Ayaw lumabas. Nagbibilang. Ayaw lumabas. Sinagad mo. Isinagad ko. Hindi Oh. mo lang skerda. Ano skerda? Pupunta sa unahan. Ah, doon. Di ba yung sa atin sa pila sa FX, yung sumisingit kasi... Oo. Hindi, parang may- dikit-dikit eh. Baka may ano, kolorum na Hindi, parang sumingit. parang may promo yung asosasyon na everyday may skerda na pwede siyang mauna parate. Ah. Kaya may picture yung kay Albert lang nakita ko. Hindi boss, pagpasensya mo na trainee si Tito eh. Train. Nakalungos dito sa parada, sagad. Bawal sumingit eh. Doon ka na sa labas nun. Kasi move ka dun eh. Oo nga no. Tama ka Harvey, tama. Mic nito, dala mo? Yung mic. Uy, wala na. Bago tayo maglaro, salita muna, opening speech muna. In-advise ako ni Harvey, pre, isagad mo ron. Parang may nangyari na yata. Oo, siningitan na ito, gigil na gigil. Kaya pala sabi ni Harvey, pre, isagad mo ron. Yun na, isa pa yun. Susunod na lang. Wow! Ang linis mo! Di- Wow, parang pilit na pilit ka pang ayain.